Part 5. Point of view, Rafael. Anong inaarte nito? Tanong niya sa isipan. Kanina naman kausap ito ni Lolo, okay naman siya. Naka-shades pa talaga ang babaeng to. Teka nga, lagot ka sa akin. Pusa! Sabay preno niya. Aba, ang babae nakataas ang paa. Akala niya natutulog ito. Gising pala. What? Tanong nito sa kanya. Ang mga babae talaga, parang panahon, hindi malaman kung anong timpla. Nag-iisip siya hanggang sa pupuntahan nila kung ano ang ginawa niyang mali. Ayaw naman niya tong tanungin. Basta na siya bumaba, iniwan niya ito at pumasok ng diretso sa loob ng couturier. Sir, good to see you po. Nasaan po si ma'am? Nasa labas, papasok na rin yun. Nasaan yung i-fit ko? This way po sir, sabi nito. Umakyat sila ng hagdan papasok sa isang kwarto. Narinig na rin niya ang pagpasok ng babae. May nag-assist na dito. Napatawa pa siya nang tanungin ito kung para sa debut ang kakailanganin nitong gown. Sir, alin po ang gusto ninyong itry? Isang design per coat lang po kami. Kaya bawat naririto po, wala nang katulad. Paliwanag ng nag-a-assist sa kanya. Ito, gusto ko to. Tinuro niya ang isang coat na black. May bow tie na nakalagay. Copy po, sir. Kinuha nito ang coat. Inalis sa hanger at tinulungan siyang magsuot. Maganda ang fit nito. Halatang ikakasal ang magsusuot. Gwapong-gwapo naman siya sa sarili niya. Paglabas niya, nagbibihis pa lang si Athalia. Kaya minabuti niyang umupo sa couch. Nagpipipindot siya sa cellphone nang bumukas ang kurtina ng bride room. Lumingon siya saglit para silipin si Athalia. Ngunit ibinalik niya ang paningin sa babae. Halos hindi niya nakilala ang dalaga. Ang ganda nito. Parang kumikinang ang paligid paglabas ng babae. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Doon nagtama ulit ang kanilang mata. Hindi niya malaman kung bakit ganun ang pakiramdam niya. Hindi man lang siya kinakabahan kapag si Clarice ang kasama niya. Pero sa tuwing magtatama ng hindi sadya ang kanilang mga mata ni Athalia, parang may tumatambol sa kanyang dibdib. Siya ang unang nagbawi ng paningin. Ramdam niyang para siyang napapaso sa tingin ng babae. Hindi niya malaman kung anong meron sa titig ng babaeng ito at nakakaramdam siya ng kakaiba. Sir, tayo na po dito sa tabi ni ma'am para makita niyo po kung maganda yung suot niyo at bagay. Tawag ng baklang designer. Tumayo siya at inalalayang makababa si Athalia sa hagdan. Humarap silang dalawa sa salamin. Ang ganda mo sa suot mo. Bagay sa'yo. Sabi niya dito. Salamat. Ikaw din. Bagay sa'yo suot mo. Mukha kang mabuting tao. Sagot nito sa kanya. Ikaw naman mukha kang anghel. Hindi halatang maldita ka. Ikaw naman mukha kang gentleman kahit hindi. Yung utak mo nga halos lahat nasa paa mo. Ikaw, utak mo, andyan sa balls mo. Natigilan siya. Mukhang galit na ito. Kaya hindi na lang siya nagsalita. Sir, ma'am, kukuhanan ko po kayo ng picture. Ma'am, mag-appreciate po kayo kay sir. Utos ng designer. Hindi kumikilos ang babae. Hinawakan niya ang kamay nito saka inilagay sa kanyang braso. Sir, ma'am, konting hilig po ng ulo sa isa't isa. Sabi pa ng designer, para po kayong magkagalit. Humilig siya sa may ulo ni Athalia. Saka sila sabayng nangumiti. Maya-maya pa, nagkaroon ng kumusyon sa labas. May pinapaalis silang babae na sumisigaw-sigaw. Napatingin sila sa pintuan. Pumasok si Clarice at mga kaibigan nito. Well, well, well. Bravo! Pumapalakpak pa ang babae. So, totoo pala ang mga balita na magsusukat na kayo ng damit ngayon. Wow naman! Congrats! Girls, palakpakan sila. Sabay-sabay nagpalakpakan ng mga ito. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman narito ako? Tanong niya sa babae. Siyempre, marami akong alam. Talaga bang ipagpapalit mo ko sa babaeng yan? Tanong nito. Dibdib lang ang malaki dyan. Sa ganda at tangkad, lamang pa rin ako. Mas maganda ka nga, pero yung class, negative 1 million. Hoy, kung hindi lang kailangan ni Rafael yung mana, hindi kanya pakakasalan. Oh, wawa naman. Ako ang pakakasalan. Salamat sa mana. Inasar pa ito ni Athalia. Oh, bakit? Iiyak ka? Ay, oh,
Iiyak na yan! Iiyak na yan! Ang kapal mo! Susugurin sana ito ni Clarice, ngunit nahawakan ka agad niya ito. Tama na, lumabas ka na. Mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Utos niya dito. Nabilog na talaga ng babaeng yan ang utak mo. Paano na ako? Yung pangako mo sa akin. Umiiyak na si Clarice. Napag-usapan na natin to, Clarice. Sabi niya sa babae. Hindi ko pala kaya. Masakit. Hindi ka naman matitiis ng lolo mo kaya please. Ako ang pakasalan mo. Lumuhod ng babae sa harapan niya. Anong ginagawa mo? Nakakahiya. Saway niya dito. Ibalik mo na siya sa akin, Athalia. Pakiusap ni Clarice kay Athalia. Bata ka pa naman. Marami pang iba dyan. Okay. Tumalikod na si Athalia. Parang nanonood ng teleserye ang mga naroroon. Nagpapapalit-palit ng tingin sa mga artistang puno ng intense ang bawat eksena. Athalia, hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Ihatid ko lang si Clarice. Tumango lang ang babae sa sinabi niya, saka pumasok na sa fitting room. Sabi ko na nga ba, babalik ka na sa akin. Tumayo na si Clarice saka humawak sa kanya. Point of view, Clarice. Pabalik-balik siya sa loob ng kanyang kwarto. Nag-iisip na siya kung paano makakaganti nang marinig niya ang yabag mula sa labas ng kanyang kwarto. Marahas ang pagbukas ng pinto. Pumasok ang kanyang mga magulang. Masyadong mabilis ang mga pangyayari at hindi niya napaghandaan ang pagsugod ng ama. Sinampal siya nito. Bumalandra siya sa sahig. Tonta ka talaga? Ano tong kumakalat online na nakipagbardagulan ka? Tapos natalo ka? Napakalampa mo talaga. Matapos mo mag-umpisa ng away, tutulugan mo lang ng kalaban mo? Galit na galit ang ama sa kanya. Pero daddy, lasing lang ako noon. Mangiyak-ngiyak niyang sabi dito. Bakit ito ang inuuna mo, ha? Akala ko ba ikaw ang pakakasalan ni Rafael? Bakit ang balita namin ang pakakasalan niya ay yung anak ni Donald na driver ni Don L? Daddy, may usapan na kami ni Rafael. I-divorce niya rin naman si Athalia pagkalipas ng 3 taon. Kukunin niya lang ang mga mana na para sa kanya. Bakit hindi mo agad ito sinabi sa amin? Para nagawa namin ng paraan habang maaga pa. Bulyaw ng tatay niya. Ano pa po bang magagawa niyo sa desisyon ni Lolo? Tumayo na siya, hawak pa rin ng pisngi. Tumawag sa akin yung isang couturier kung saan magsusukat ng damit si Rafael. Puntahan mo sila doon. At panahon na para papiliin mo ang lalaking yun. Kami naman ang yung ina ay pupunta sa mansyon. Kakausapin namin si Don L. Magagalit sa akin si Rafael, Daddy. Natatakot ka lang ata kay Athalia. Sa dami mong kaibigan, isama mo sila. Pagtulungan yung gulpihin ng babaeng yun para siya na ang magkusang lumayo kay Rafael. Utos ng mami niya. Wala nang pero-pero, Clarice. Wala ka nang ambag sa buhay natin. Palamunin ka na nga lang dito. At yung inaasahan nating makakatulong sa atin sa pag-angat ng negosyo natin na nalulugi, hindi mo pa mabingwit. Maganda ka lang, pero bobo ka. Bulyaw sa kanya ng kanyang ama. Saka tumalikod ang mga ito at iniwan siya. Nakuyom niya ang kanyang mga kamao. Hindi niya alam kung paano siya makakatakas sa impyernong bahay nito. Nahihirapan na siyang i-please ang mga magulang. Parang lahat na lang ng gagawin niya ay mali. Lalong umahon ang inis niya kay Athalia, ang babaeng umagaw ng lahat sa kanya. Ginto na sana, naging bato pa. Inayos niya ang sarili at tinawagan ang kanyang mga kaibigan. Sa Paris naman, uso ang mga ganitong bardagulan ng mga babae. Hindi niya alam kung bakit big issue ito dito sa Pilipinas. Madalas sa kalsada, nag-aaway ang mga babae ng dahil lang sa mga lalaki. Kinuha niya ang kanyang bag. Kailangan niyang patunayan sa mga magulang na may silbi siya. Ayaw niyang matulad sa ibang mga kakilala na iniwan na ng mga magulang. Ayaw niyang mag-isa. Hindi naman maaaring maging bayaran siyang babae habang buhay. Pinipili niyang samahan ang mga matatandang may mga asawa na ayaw masira ang pamilya para walang lalabas na baho kahit sa kanyang mga magulang. Lumabas na siya ng bahay. Hindi siya magdadala ng sasakyan dahil alam naman niyang ihahatid siya ni Rafael. Kaya nagpasundo na lang siya sa mga kaibigan. Agad siyang sumakay sa sasakyan ng mga ito pagdating at umalis na sa lugar na yun. Alam mo, Clarice, bakit hindi mo nalang pikutin si Rafael? Suhestyon ni Ali, ang driver ng sasakyan. So true, pagsang-ayon ni Jana. Plano ko na yan, mga girls. Pag hinatid niya ako mamaya sa bahay, pipikutin ko na siya.
Hindi naman siya matitiis ng lolo niya, di ba? Tama! Nagkatawanan pa ang magkakaibigan. Pagdating nila sa lugar, agad nilang nakita ang sasakyan ni Rafael na nasa harapan ng couturier area. Confirmed girl, andyan sila, sabi ni Jana. Let's go. Ipapakita ko sa babaeng yan na ako ang mahal ni Rafael para alam niya kung saan siya lulugar. Naglakad sila patungo sa pintuan ng butik. Hinarang sila doon ng staff. Ma'am, bawal pong pumasok. Exclusive day po ito para sa VIP namin, sabi nito sa kanila. Wala akong pake. Boyfriend ko ang nasa loob, sigaw niya. Naku, ma'am, nandyan po yung bride-to-be ni sir. Wala akong pakialam. Papasukin mo kami. Sa kanya tinabig ang babae para makadaan silang magkakaibigan. Halos umakyat lahat ng dugo niya sa ulo nang makita ang dalawa na masayang nakangiti at nagpapapicture. Napatingin ang mga ito sa kanila. Well! Ang galing! Pumapalakpak niyang sabi. At totoo pala ang balita na narito ang aking boyfriend at ang mang-aagaw niyang bride-to-be. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Rafael sa kanya. Kayo? Talagang pakakasalan mo ang babaeng yan? Duro niya kay Athalia. Ang malanding yan? Huwag kang manggulo dito. Napag-usapan na natin ito, hindi ba? Pinigilan siya ni Rafael na makalapit kay Athalia. Subalit na inis siya nang insultuhin siya ng babae at ipamukha nito sa kanya na kahit anong gawin niya, hindi mapupunta sa kanya si Rafael. Doon na siya nagwala. Noong pakiramdam niya na wala na siyang mapapala, bigla siyang lumuhod. Kailangan niyang galingan para mabawi niya ang lalaki. Please, Athalia, ibalik mo na sa akin si Rafael. Marami namang iba dyan. Please naman, mahal na mahal ko siya. Pakiusap niya sa babae. Tumayo ka nga dyan. Hinawakan siya sa braso ni Rafael. Ihahatid ko lang to. Tumayo siya at masayang-masaya na sumama kay Rafael palabas ng butik. Salamat at pinili mo ako. Sabi niya dito, nasisiraan ka na ba? Paano kung magsumbong si Athalia kay Lolo? Di lalo ka nang napasama sa kanya. Hindi na nga maganda ang image mo kay Lolo. Huwag mo naman lalong papangitin. Girls, ihatid niyo na siya. Hindi ikaw ang maghahatid sa akin? Gulat niyang tanong dito. Saka na tayo mag-usap kapag marunong ka ng umunawa. Tinalikuran siya ni Rafael. Rafael! Tawag niya dito. Mamili ka. Siya o ako? Nagkatinginan ng makahulugan ang mga kaibigan niya, saka nagpalitan ng mga kakaibang ngiti. Seryoso ka sa tanong mo, Clarice? Balik tanong ni Rafael na ikinatahimik niya. Umuwi ka na. Saka ito pumasok sa loob. Halika na girl, mali ang timing mo. Baka may pinagdadaanan siya ngayon, sabi ni Ali sa kanya. Oo nga, Clarice. Ganyan din nangyari sa amin ng ex ko. Pinapili ko siya, ang ending, ako yung nawalan. Kwento din ni Jana. Wala na siyang nagawa kundi ang umalis sa lugar na yun. Mahal niya si Rafael, ngunit mas mahal niya ang kayamanan nito. Makakaganti din ako sa iyo, Athalia. Kukunin ko ang alam kong akin, sabi niya sa kanyang isipan. Point of view, Athalia. Ang intense ng nararamdaman niya nang ihatid ni Rafael palabas ng lugar na yon si Clarice. Malamang magtataksi siya pag uwi. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ng babaeng nag-a-assist sa kanya. Okay lang ako. Tumalikod siya dito para alisin ang zipper ng kanyang suot na gown. Kilala sa fashion industry si Clarice na war freak, sabi sa kanya ng assistant. Naging modelo namin siya isang beses at hindi na namin ulit siya kinuha. May pinag-aralan naman pero ang attitude parang squatters. Hindi ko rin alam kung bakit ako ang pakakasalan ni Rafael. Yun naman ang nobya niya. Mas bagay naman kayo ni Sir, ma'am. Parang magiging impyerno lang ang buhay ni Sir dun sa babaeng yun. Napanood nga namin sa internet ang karate niyong dalawa. Isang tira niyo lang, natumba na siya. Ayoko naman sanang patulan kasi nga nobya naman siya talaga. Isinuot na niya ang kanyang damit. Kaso pinoprovoke niya ako. Mabuti na sa kanya yun, ma'am. Nakakita siya ng katapat. Sige, magta-taxi pa ako pa uwi. Salamat. Lumabas na siya ng fitting room. Nagulat pa siya na naroroon na si Rafael at nakaupo sa couch. Ready ka na ba? Tanong nito sa kanya. Bihis na rin ang lalaki. Akala ko hatid mo si Clarice. Nagtataka niyang tanong.
May sasakyan naman sila. Kaya na nilang umuwi. Ano, okay ka na ba? Oo, tara na. Nakangiti niyang sagot sa lalaki. Matapos magpasalamat sa mga naroroon ay umalis na sila ni Rafael. Ipinagbukas siya nito ng pinto at inalalayang makaakyat ng sasakyan. Saka ito lumigid sa kabilang side para makasakay na sa driver's seat. Nagugutom ako. Ikaw, anong gusto mong kainin? Tanong nito sa kanya. Ikaw? Saka nagtantalaysing eyes pa siya sa lalaki. Bakit parang ang slow ng paligid ngayon? Pati pagkilos ni Rafael, mabagal. Ha? Napatawa ito sa sagot niya. Ako ang kakainin mo? Natatawa nitong tanong sa kanya. No, hindi yun ang ibig ko sabihin. Kung anong gusto mo, yun din ang akin. Napatingin siya sa labas at napapikit habang kagat-kagat ang pang-ibabang labi. Sira ka talaga, Talia. Mamaya ituloy niyan yung ginawa sa'yo kanina. Gaga, gusto mo no? Gusto mo? Hindi! Atalia, nagulat ito sa sigaw niya. Okay ka lang ba? Shoo, Atalia! Anong nangyayari sa'yo? Hindi ka lang niya tinuluyang halayin, nagkakaganyan ka na? Naku, wala naman. May bumara kasi sa lalamunan ko. Ewan ko ba kung bakit yun ang naisigaw ko? Pagsisinungaling niya dito. Gusto mo ba ng candy? Tanong nito sa kanya. Hindi na. Inom na lang ako ng tubig mamaya. Masarap kumain dun. Tinuro niya ang isang Japanese restaurant. Mahilig ka sa ramen, di ba? Oo, sige. Diyan na lang. Itinabi nito ang sasakyan sa parking area ng restaurant. Inalalayan siyang bumaba ng lalaki. Umuna pa itong maglakad sa kanya. Ngunit una siyang pinapasok sa resto. Mangilan-ngilan pa lang ang mga kumakain dun. Umupo sila sa bandang sulok ng restaurant. May lumapit agad sa kanilang waiter. 2 pork belly ramen saka isang pitcher ng cucumber lemon. Sabi nito. Agad namang umalis ang waiter. Siya naman ay naglilibot ng paningin. Hanggang na dito sabi niya. Pasensya ka na pala at sinugod pa tayo ni Clarice. Huwag na sana itong makakarating kay Lolo. Pakiusap sa kanya ng lalaki. Okay lang, hindi ko to sasabihin sa kanya. Sagot niya dito. Saka sana huwag mo na siyang patulan. Alam mo namang may pinagdadaanan yung tao. Pakiusap nito sa kanya. Medyo napataas ang kilay niya sa sinabi nito. Siya ang pagsabihan mo. Kung hindi naman niya ako uunahan, hindi ko siya papansinin. Nakausap ko na siya tungkol dyan. Kaya sana, ikaw na lang ang umiwas dahil mas normal ka mag-isip. Alam kong abnormal siya, kaya sana mapagamot siya, no? Tumahimik na lang ang lalaki sa sinabi niya. Marahil ay alam din nito na kasalanan naman yun ng babae at wala siyang alam tungkol dun sa ipinagwawala nito. Dumating na ang order nila na hindi na sila nag-usap. Mabango ang usok ng sabaw. At ang cucumber lemon ay mapang-akit ang kulay. Sa unang higop niya ng sabaw, gumuhit sa kanyang lalamunan ang anghang nito. Parang biglang may pumasok na maanghang sa kanyang baga. Inihit siya ng ubo. Nagbabadali namang magsalin si Rafael ng juice sa kanyang baso. Inabot agad ito sa kanya. Ano nangyari? Napaso ka ba? Tanong nito. Hindi naman. Ang anghang pala. Sagot niya matapos lunukin ng juice na laman ng baso. Mahilig ka naman sa maanghang sabi nito. Nagkasabay kasi ang init at anghang kaya medyo nabigla ang lalamunan ko. Okay ka na ba? Ayos lang ako. Itinuloy na nila ang pagkain. Masarap naman ito. Gusto niya ang pagka-creamy ng sabaw. Matapos kumain, nagulat siya sa sinabi ng lalaki. Pasensya ka na pala sa nangyari kanina sa kwarto mo. Hindi lang ako nakapagtimpi, pero hindi na yun mauulit, pangako. Sabi nito. Hala, bakit hindi mo uulitin? Gusto ko yun. Sigaw ng isipan niya. Kalimutan mo na yun. Gagay, patuloy mo, dali! Salamat naman. Natatakot kasi ako na baka magalit ka. Baka hindi ka na pumayag na magpakasal sa akin. Huwag na lang natin pag-usapan at nahihiya ako. Okay. Sorry ulit. Gusto din kitang makausap na maayos. Gusto ko sana maging magkaibigan tayo sa loob ng pagsasama natin. Pero sana, hayaan mo man lang makasama ko si Clarice kahit patagulang. Nasaktan siya dito. Hindi talaga nito kayang kalimutan ng nobya. Sana, sa loob ng 3 taon, ma-realize nito na siya pala talaga ang babaeng para dito. Oh, sige.
Pero dapat hindi kayo makikita ng ibang tao. Okay lang ba kung kasama ka namin? Para naman hindi mahalata ni Lolo ang sitwasyon natin. Napabuga siya ng hangin. Ano pa request mo? Ang ATM niya. Wag yun. Bakit naman? Turuan mo siyang magtrabaho. Wawaldasin lang niya ang kayamanan mo sa hinaharap. Matuto siya magbanat ng buto at hindi nakaasa sa gaya mong basta siya palalamunin. Buti sana kung pangkain lang, hindi ba? Pati panluho niya kinukuha sa'yo. Ito naman ang napabuntong hininga. Saka siya hinarap ng maayos. Bakit ba kita napapayag sa ganito? Malungkot ang mata nito. Para sa dati nating pagkakaibigan at magiging pagkakaibigan natin ngayon, kesa i-donate ang kayamanan sa charity, tutulungan kitang makuha ito para sa future mo. Salamat naman at magiging magkaibigan ulit tayo. Ikaw naman ang tatanungin ko. Ano yun? Anong nagustuhan mo kay Clarice?